iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot
ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Tri-Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga Kaisa ang kauna-unahan, DZRH at ang Bureau of Fire Protection sa sambayanang Pilipino sa pagpapaalala sa Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso sa Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. At Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido, 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 hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong Lunes at 30 tayo ngayon sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating pong headlines, mga pasahero dagsana sa mga pantalan, biyahe ng barko na bawasan ayon po yan sa PPA. Mga barko ng Philippine Coast Guard aalalay sa kakulangan ng mga barko ngayong Semana Santa ayon sa DOTR. Investigasyon sa bus companies na nagtasingil sa pasahe o marangkada na ayon po yan sa DOTR. Airports heightened alert sa Holy Week
bilang ng mga pasahero tataas ng hanggang 10%. Ilang mangisda naman sa Cavite, isang buwan ng persang tigil palaot dahil naman sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. Motorsiklo sumalpok sa bus, 2 menor de edad patay sa probinsya ng Benguet. 2 katao naman kabilang pong isang pulis patay sa pamaril sa Lanao del Sur. Rapido, 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 hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, 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 hataw, balita. Nagsimula na pong dumagsa ang mga pasahero sa mga pantalan, partikular na sa Batangas Port na uuwi sa mga lalawigan ngayon pong Holy Week o Semana Santa. Ayon po yan mismo sa Philippine Ports Authority PPA sa panahon po ng programang 2x2 kay PPA General Manager Jay Santiago. Sinabi niya na inilusad din ng ahensya ang pilot testing ng Online Reservation Assistance System o ORAS sa mga pantalan ng Batangas, Lucena at iba pang pangunahing ruta para mas mapagaan ang biyahe ng mga pasahero. Layunin po ng ORAS na mabawasan ang oras sa pila, mabawasan ang oras at matiyak ang slot ng mga pasahero. Sa ilalim po ng sistema, 3 hakbang lamang ang kailangang gawin. I-scan ang QR code, piliin ang biyahe at magpareserba na. Nilinaw po ng PPA na hindi pa kasama sa sistema ang online payment at ito'y reservation pa lamang at sa pantalan babayaran ang ticket. Ang pilot testing ng oras ay sasagawa mula March 30 hanggang Abril 8 at posibleng palawakin sa lahat ng pantalan sa buong Pilipinas. Aminado ang Philippine Ports Authority na may kakulangan sa bilang ng mga barkong bumabiyahe dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na tinatayang nasa 10% ng mga biyahe ang nabawas o naantala habang ang iba ay bumagal ang operasyon. Nakapagtala na rin umano ng pagtaas sa pasahe ng mga barko na umaabot sa humigit kumulang 20% kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Inireklamo naman ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa LTFRB ang 8 bus company na napaulat na nagtaas ng pasahe kahit hindi pa ito pinahintulutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, kabilang daw po dito ang mga bus na pawang mga biyaheng Bicol. Ito po ay ang Bicol Isarog, ang Ario Diaz, St. Marta, maging ang RMB, DLTB nagtaas din pala. Maging ang Bicol Magayon Bus Company, Superlines. At ang JVH. Ayon po kay Calbasa na pagalamang may mga hidden charges umano sa mga mananakay kahit na maaga silang nakapag-book ng kanilang ticket. Sa ngayon po iniulat ng LTFRB na inimbestigahan na ang naturang mga reklamo. Libre ang pagdaan sa Cavitex C5 Link segment 3B sa buong buwan ng Abril. Ayos. Okay yan, ulitin natin. Sana all. Libre ang pagdaan sa Cavitex C5 Link segment 3B. Sana all. Oo, sa buong buwan ng Abril. Sana NLEX, saka SLEX. SLEX, ano? Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng pagbubukas ng 2 kilometrong 6-lane toll road na nagduruktong sa Merville, Parañaque hanggang sa C5 Road sa Taguig ngayong araw, March 30. Dahil sa naturang bagong connector, magiging 15 minuto na lamang ang biyahe o travel time mula Parañaque patungong Taguig o BGC. May nasa makabawas sa congestion o traffic sa Sukat Road at maging sa C5 extension. Bukod rito, mapapabilis din ang access sa Cavite at BGC sa Taguig habang alternative route din ito patungo sa SLEX at Skyway. Isang buwan na. Ano ba naman yan?
Isang buwan na raw pong hindi pumapalaot. Persa na raw pong tumigil sa pagpapalaot. Ang ilang mga mangisda umamalakaya sa Cavite sa gitna ng walang pugnat na mega oil price increase. Ayon po kay Pamalakaya Cavite President Richard Catenza, hindi na raw sila kumikita. Hindi na rin sila nakababawi. Sa mahal na presyo ng petrolyong sumipa ng halos 120%, ngayon pong Marso lamang, mula sa dating 560 pesos na gastusin sa diesel, kada palaot nila abay pumalo na raw po ngayon sa 1,240 pesos. Ang kailangan daw po nilang ilabas sa kanilang mga bulsa, para sa 10 litro ng krudo matapos sumirit sa 125 pesos ang bawat litro ng diesel. Dahil po dito ay marami sa mga mangisda ang napilitan ng maghanap naman ng ibang hanap buhay, tulad naman ng pagpasok sa konstruksyon para may maipakain sa kani-kanilang pamilya. Hinasuan si dating Presidential Executive Liaison Office Chief Adrian Bersamin at dating DepEd Undersecretary Traij Olivar ng graft at malversation sa Office of the Ombudsman. Inihain ng bagong alyansa Makabayan o Bayan at ilang concerned citizens sa reklamo dahil sa pagkakasangkot umano ng dalawang opisyal sa katiwalian sa mga infrastructure projects. Sa pangunguna ni Bayan Chairperson Pepe Casino, pinaimbestigan nila sa Ombudsman ng malawakang commitment insertion kickback sa national budget at mga proyekto sa infrastruktura kung saan nagsilbing bagmen ng Pangulo ang dalawang akusado. Ayon sa sinumpaan sa laysay, bilyon-bilyong piso ang personal na dineliver ni na Bersamin at Olivar sa Pangulo, kasama ang bagit 8 bilyong piso bilang bayad na ibinigay ng ilang beses o installments. Rapido, hataw, balita. At ngayon, rapido ho ng ating mga report. Mga barko daw po ng Philippine Coast Guard aalalay sa kakulangan ng mga barko. Ngayon pong Semana Santa, ayon po yan sa Department of Transportation DOTR. Pagulat mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, kinonfirma ng Department of Transportation ang kakulangan ng mga pampasaherong barko. Sa ambush interview sa Parañaque City, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na noon pa mang wala pang problema sa langis ay kulang na ang mga barko. Kaya naman inaasahan nilang mababawasan pa ito dahil sa sitwasyon ngayong mahal ang krudo. Binanggit ni Lopez na nasa 10% ang nabawas sa biyahe ng mga barko dahil nagtitipid rin ang mga shipping lines. Kaugnay nito minakutian ng Marina na maglabas ng relaxation order para luwagan ang scheduling ng biyahe para mapuno at masulit ang biyahe ng mga barko. Para naman ngayong Holy Week, kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga pasahero, ayon kay Lopez, nakipag-usap na sila sa Philippine Coast Guard para maglagay ito ng kanilang mga barko sa mga pangunahing pantalan na magagamit sakaling may mas stranded na mga pasahero. Narito si Secretary Lopez. Kausap na natin ang mga Coast Guard natin kahapon at sabi natin maglagay tayo ng mga barko ng Coast Guard sa mga strategic mga pantalan natin tulad ng Marinduque, Batangas at Calapan. Upang sa ganun, kapag may mga stranded na commuters tayo, nakahanda parati ang ating gobyerno. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Sa ating Flash Report, Korte Suprema ibinasura ang petisyon ni dating Secretary Harry Roque laban sa pag-iimbestiga ng House Quadcom sa Pogo. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Romel, Lakay Ray, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque laban sa House Quad Committee kaugnay ng investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ayon sa Korte Suprema, naging moot o wala ng
matapos alisin ng Quadco Committee ang contempt order laban kay Roque at matapos sa mag-adjourn ang 19th Congress noong June 11, 2025. Nauna rito kinwestiyon ni Roque ang sapina at contempt order ng Kamara at igirit ang umano'y paglabag sa kanya karapatan sa privacy at laban sa self-incrimination. Ngunit ayon sa Supreme Court, ang legislative inquiry ay nagtatapos kapag nakapagpasa na ng final report ang committee o kapag nag-adjourn ang Kongreso. Sa desisyon ng Korte Suprema, nilinaw rin ng ang writ of amparo ay hindi angkop sa kaso may kinalaman sa contempt at detention order ng Kongreso. Walang naging practical na epekto ang petisyon kaya tuluyan itong pinasura ng kataas-taasang hukuman. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy Gonzales. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Rapido, hataw, balita. Samantala naman, update mula sa Senado mga produktong petrolyo na dapat daw pong isailalim sa price control ng gobyerno. Ating alamin sino ba nagsabi niyan sa report ni RH28. Lakay Raymond at Pangas. Lakay Raymond. Ray, minungkahi ni Senador Bam Aquino na isama ang mga produkto ng petrolyo gaya ng diesel at gasolina sa listahan ng mga basic necessities para sa ilalim sa price control ng gobyerno. Ito sa magitan ng inihain niyang Senate Bill No. 2011 na partugunan ang kakulangan sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act. Ito ay sa magitan ng pagsama ng mga produktong petrolyo sa listahan ng mga pangunahing pangailangan na maaring patawan ng price ceiling sa panahon ng national emergency. Sa ngayon, tanging liquefied petroleum gas at kerosene lang ang itinuturing na basic necessities habang ang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo ay hindi saklaw ng price control mechanism. Sabi ni Aquino, nasa krisis ngayon ang maraming pamilyang Pilipino dahil sa sumirit na presyo ng langis kaya apektado ng pamasahe at presyo ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangailangan. Pinapalawig din ng panukalang batas ang allowable period ng price control mula sa 15 araw tungo sa 30 araw pang matiyak na mananatiling epektibo ang mga hakbang ng gobyerno sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Isa rin si Aquino sa mga nagsusulong ng suspension ng 12% value-added tax sa langis kasunod ng krisis sa Middle East. Malaki ang pakinabang dito ng ating mga kababayan dahil kung may patupad ay automatic na bababa ng 20 pesos kada litro ng mga produkto ng petrolyo. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga palipara naka-heightened alert na para sa Holy Week Rush. Bilang ng mga pasahero, inaasahan tataas ng hanggang 10% ayon sa CAAP. Ibalita mo yan RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Heightened alert na yung mga palipara na pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario, tinatayang sisipa ng 7 hanggang 10% ang bilang ng mga pasahero ngayong Holy Week. Katumbas ito ng 550,000 pagtaas sa passenger traffic kumpara sa mahigit 500 at 5,000 na naitala sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Inatasan ni Del Rosario ang lahat ng area at airport manager na magkasa ng heightened operational readiness measure, kabilang yung karagdagang deployment ng mga tauhan at mas istriktong security protocol. Magsiset up yung CAAP ng mga help desk sa mga pangunahing paliparan upang maiwasan yung mga posibleng pagkaantala o biyahe o abala sa biyahe ng ating mga kababayan. Pinayuhan ng ahensya yung mga biyahero na magtungo sa airport ng 2 hanggang 3 oras bago yung kanilang flight, tingnan yung real-time flight update at siguruhin na nakahanda yung lahat ng travel document. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala naman, Pilipinas inihahanda na raw po ang pagsasagawa ng ASEAN Preparatory Meetings
via online bilang tugon sa epekto ng sitwasyon sa Middle East. Report mula kay RH4, Karen Oyong, Miss Kay. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, nagsimula ng paghahanda para sa isasagawang mga preparatory meetings para sa ASEAN Summit ngayong taon kung saan host ang Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ito ay alinsunod sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinag-utos nito ang recalibration ng hosting ng Pilipinas para sa ASEAN 2026. Kasabay ng pagbawas sa mga tinatawag nitong non-essential activities upang makatipid at matutukan ang mga importanteng mga pagpupulong. Itong tugon ng pamahalaan sa epekto ng kasalukuyang sitwasyon sa Middle East, kung saan sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa pagharang ng Iran sa mga cargo vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa naturang direktiba, inaatasan ni Pangulong Marcos ang ASEAN National Organizing Council o NOC na pinangungunahan Executive Secretary Ralph Recto na ipinag-utos nito sa mga host agencies ang pagsasagawa ng lahat ng preparatory meetings via online, simula working groups hanggang ministerial. Kinumpirma naman ng DFA na isasagawa ang ASEAN Leaders Summit sa darating na Mayo via in-person meetings but on a very bare bones format. Nais ring isulong ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ang mga pangunahing issue tulad ng energy security, food security at migrant workers concerns na siyang konektado sa nararanasang krisis ngayon ng buong mundo dahil sa girian sa Middle East. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Carpooling, planong gawing P2P. Ruta kailangang irehistro sa LTFRB ayon sa MMDA. Ang buntitalye, balita maya, marriage number 52, Enyel Parosa. Enyel. Lakay Romel, naglatag ng mga panukalang panuntunan itong Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority para sa ilalabas na special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa carpooling. Bahagi ito ng mga hakbang na nais ipatupad ng pamahalaan upang makatipid sa biyahe publiko sa gitna pa rin ng State of National Energy Emergency. Sa isang meeting dito sa lungsod ng Pasig, iminungkahi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang pagpapatala ng mga kumpanya, institusyon at maging mga tanggapan ng gobyernong nais magpatupad ng carpooling. Dapat din umanong irehistro o gawa ng manifesto ang listahan ng mga pasaherong otorisado lamang na sumama sa bawat isahang trip. Planong gawing point-to-point o P2P ang carpooling sa mga purubahang ruta kung saan bawal ang paniningil ng kada ulo o pamasahe. Hindi rin papayagan sa sistema ang car rental units at mga sasakyang hindi pag-aari ng mag-a-apply na organisasyon. Oras na mabigyan ng special permit, magkakaroon ng mga sasakyan ng QR code o kahit anong palatandahang ilalabas ng LTFRB para matukoy sila sa kalsada. Ngayon din magpapakalat ng mga tauhan ng MMDA upang masipat itong mga shuttle service at nang masigurong hindi sila lalabag sa polisiya. Tiniyak naman ni Artes at LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na hindi magagamit sa pang-aabuso ang mga ilalabas ng special permit. Pakinggan natin ang kanilang tinig. At hindi rin po ito magiging tool for harassment ng LTO, DOTR, LTFRB, MMDA, or police. Even local enforcers, we'll make sure of that. Pero naman, marami ng technology advances na nangyari through time. At we can avail of para hindi yung maabuso. We'll be discussing this with our counterparty LTO para well coordinated po kami with MMDA, PG. Sa susunod na linggo, inaasahang maisa sa pinal itong nabanggit na guidelines na anunsyo ng LTFRB at ng MMDA. Ako si Enyel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, 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 hataw, balita. Samantala naman, meron tayong update mula kay Val Gonzales. Investigasyon daw po ng DOTR sa mga bus company na nagtaas singil sa pasahe. Umarangkada na. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ray, iginit ngayon ni Transportation Secretary Ani Lopez na walang sino mang pinahihintulutang bus company sa buong bansa na magtaas ng pamasahe.
Tugon ito ng DOTR kasunod ng natanggap na reklamo na mayroong ilang mga kumpanya ng bus na nagpatupad na ng fare hike ngayong Semana Santa. Sa ambos interview ng media sa distribusyon ng fuel subsidy para sa mga operator ng modern at traditional jeepneys at UB Express, sinabi ng kalihim na ipinag-utos na niya ang investigasyon para dito. Imbestigahan sila, kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit doon sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension of or revocation of your franchises. Bukod sa 8 mga bus companies na inireklamo sa PITX, ay mayroon pang ilang na mga bus companies ang naningil ng sobra na umabot pa ng hanggang 44 pesos sa biyaheng mula Cubao patungo ng Central Luzon. Dahil dito ay may apila si Secretary Lopez sa mga pasahero, lalo na ngayong exodus ng mga uuwi ng mga probinsya. Naritong muli si Secretary Lopez. At sa ating mga kababayan naman po at na biktima o nakaranas ng ganitong pagtataas ng mga pamasahe na walang pahintulot mula sa LTFRB, iparating nyo po sa LTFRB, sa LTO, sa DOTR, sa ating mga social media. Una nang naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapaliban sa inaprobahang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan upang hindi na makadagdag pa sa pasanin ng mga commuter ngayong krisis bunsod ng patuloy na giyera sa gitnang silangan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang van naman ang nasunog sa Vitas, Tondo. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Romel, nasunog ang dalawang van sa loob ng Colegio de Manila compound sa Vitas sa Barangay 101, Tondo, Manila, pasado alas 11:20 ng umaga. Ayon sa ulat ng Ragsamago Police Station 1 na Manila Police District, kinilala ang may-ari ng mga sakyan na si Elias Roset, residente ng Tondo. Batay sa paunang investigasyon, napansin na lamang umano ng biktima na nasusunog na ang kanyang mga truck na agad namang humingi ng tulong sa barangay at sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, nagsimula ang apoy alas 11:20 na umaga at naapula makalipas sa ang humigit kumulang sa 10 minuto. Nasunog ang dalawang Proton van na parehong kulay puti habang wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Samantala, isa namang lalaking namaril ng isang tricycle driver na aresto. Isa ang tinamaan ng stray bullet sa Cavite City. Report mula kay RH27 Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Romel, arestado sa follow-up operation ang isang lalaking nakilala si alias Chinoy. Matapos mamaril ng tricycle driver at tinamaan naman ng ligaw na bala ang pedicab driver. Nangyari sa P. Burgos Avenue, Barangay 27 Caridad, Cavite City, lalawigan ng Cavite. Masarapeng hindi tinamaan ng bala ang tricycle driver na si alias Danny. Habang nagtamo ng sugat si alias Nomer, pedicab driver, na napadaan lang sa lugar papuntang San Roque. Ayon sa report, habang naghihintay na pasahero ang tricycle driver, nang biglang dumating ang suspect na si alias Chinoy na umano'y laseng at nanuntok. Nang ginantihan ng suntok, biglang bumunot ng baril ang suspect at namaril. Ngunit nakaiwas naman at nakaiskapo si alias Danny. Sa responde ng mga pulis na aresto ang suspect at nakuha ang isang 9mm na baril na ngayon maharap sa kaukulang kaso. RH27 na nagika sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga pasahero sa mga bus terminal sa Kamanava, matumal pa. Ayon niya sa report, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kuya Romel, inaasahang araw pa daw nag-aircraft na tapot at mararamdaman yung buhos ng mga pasahero
na magsipag-uwian sa bagay ng Northern Luzon. Ito ang estimate ng Victory Liner sa Caloocan. Karamihan bumibiyay patungo ng Baguio, Cagayan, La Union at Bulacan. Ayon kay Ginoong Santos, ang chief master ng terminal, meron silang halos 200 aircon bus na naka-ready. Habang mahigit naman sa 100 na biyaheng Bulacan, yung halos 200 bus ay yung galing sa pambahagi ng Northern Luzon. Habang mahigit naman ang pamunuan ng terminal sa kanilang mga driver dahil ayon dito bawal ang nakainom. Sa kanilang mga driver o puyat, dapat ay may sapat na tulog upang matiyak na ligtas ang kanilang mga pasahero. Nakakalat naman ngayon ang persa ng PNP, ang persa ng DPST o Traffic Management sa iba't ibang lugar dito sa Caloocan, lalo sa mga terminal para umasiste sa lansangan, lalo na ngayong Semana Santa. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby. Mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas, ang oras 20 minutos bago sumapit ang alas 3. Ang oras na yan ay hatid. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang RH. Congratulations to naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ranchada Probinsya.
Update mula sa Benguet, motorsiklo sumalpok daw po sa isang bus. 2 minor de edad patay sa Benguet. Report mula kay Lakay, Romy Gonzales. Lakay Romy. Nasawian 2 minor de edad matapos masangkot sa isang road accident sa Bulinsak, Tabao, Kapangan, Benguet. Ang mga biktima na edad 14 at 16 anyos at residente sa Barangay Central, Kapangan ay sakay sa isang motorsiklo at patungo sa Amburayan River. At batay sa investigasyon ng pulisya, matuloy umano ang takbo ng motorsiklo at lumampas sa linya ng kasalubong na bus na galing naman sa Kibungan, Benguet. Naging sanhi ito ng pagsalpok ng motorsiklo sa harap ng bus. Ayon sa driver ng bus, nakapreno pa ito, subalit huli na dahil mabilis at sumalpok na ang motorsiklo sa harap ng kanyang minamanehong bus. Sinaklolohan ng 2 biktima, dinala sa Kapangan District Hospital. Ang 16 anyos samantalang sa Benguet General Hospital naman na itakbo ang 14 anyos na biktima. Subalit pareho silang hindi na umabot ng buhay dahil sa malalalang sugat na tinamo nila sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 2 katao kabilang isang pulis patay sa pamaril sa Sagyaran, Lanao del Sur. RH number 19, June Dimakuta. Paring June. Paring Lakay Romel, patuloy na misteryo sa kapulisan ng Sagyaran Municipal Police Station ang motibo ng pamamatlang sa 2 katao na inabutang wala ng buhay sa loob ng isang sasakyan sa barangay Paglamatan, Sagyaran, Lanao del Sur. Ang 2 biktima ay nakilalang sina Police Corporal Walid Buleg Sangkopan, 42 years old, at isang sibilyan na kinilala sa alias itong JR, 27, residente ng Bukidnon. Patuloy ang malalimang investigasyon sa insidente. Samantala, hindi kinokondina ni Member of Parliament Attorney Nagibs Narimbong naganap na madugong ambush sa barangay Poblasyon, Surifagwak, Maguindanao del Sur. 5 patay sa kapulisan ng Pawang Moro habang 3 ang sugatan. Ayon kay Narimbo, walang buhay na dapat titilin para lamang sa pansariling hangarin. Walang anumang dahilan na maaring magbigay katuwiran sa ganitong gawain. Hindi man maaring manaig ang takot at karahasan sa halip ay ang batas at katarungan. Nakakabahala naman ang mga sibilyang tinatamaan ng stray bullets at ngayon ay 5 pulis ang nakitil ang buhay at 3 ang sugatan. Dapat naman wakasan ang siklo ng mga karahasan sa bahaging ito ng Barm Region kung kaya't kailangan ng tunay na pagkakaisa at pagbabantay upang mapanatili ang kapayapaan na matagal nang ipinaglaban at ito ang pahayag mula kay MP Attorney Nagibs Narillo. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June! Samantala naman, 6.1 million pesos daw po na halaga ng shabu. Nakumpiska, 2 na aresto sa Lucena. Report mula kay Benji Antioquia. Benji! Arestado ng pinagsanib puwersa ng mga otoridad ng pulisya ang 2 drug suspect matapos isagawa ang drug bypass operation ng PNP Intelligence Unit ng mga tauhan ni Police Lieutenant Colonel Ryan Hernandez sa Purok Baybayin, Phase 4 sakop ng Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Sa report na tinanggap ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, kinilala sa alias Calvo, 43 anyos, isang karpentero, at alias Makmak, 35 anyos, pawang ninirahan sa nabanggit na barangay. Ang 2 drug suspect ay kabilang sa listahan ng high value individual sa nasabing lugar. Matapos maaresto ang 2, nakuha sa kanila ang hinihinalang sabu at nagkakahalaga ng 6.1 million pesos sa halaga batay sa street value nito, at ngayon ay pansamantalang nakakulong na sa lock-up jail sa Lucena City at kakaharapin ng 2 suspek ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ito si Benji Antioquia nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At halos 600,000 pisong halaga ng shabu masamsam sa San Joaquin, Iloilo. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo sa detalye. Joe. Nasamsam ng San Joaquin Police ang 600,000 pesos na halaga ng suspected shabu sa drug bust operation sa Purok 4, Barangay Poblasyon. Arestadong tinuturing na high-value individual na si alias Erling, 45 anyos ng nasabing barangay. Nadakip ang subject matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad tungkol sa kanyang iligal na gawain. Nadiscover naman na nasa lungsod ng Iloilo nagmumula ang supply ng iligal na droga ng subject na binibenta niya sa kanilang bayan.
Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Samantala naman, higit 100,000 pisong halaga daw po ng shabu nasamsam sa isang drug den sa Panabo, Davao del Norte. 5 katao daw pong naaresto. Report mula kay Jun Suter. Jun! Nabuwag na mga otoridad ang isang hinihinalang drug den at naaresto ang 5 ituturing na high-value individuals sa isagawang bypass operation sa Barangay Gredo, Panabo City, Davao del Norte, madaling araw ng Marso 29. Ayon sa Davao del Norte Police Provincial Office, pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 at Panabo City Police Station ang operasyon bandang alas 2:59 na madaling araw. Kinilala amang nadakip na sina alias Joel na itinuturing drug den maintainer, alias May, co-maintainer, at alias Taling, isang empleyado. Naaresto rin ang 2 bisita ng drug den na sina alias Ronel at Mike. Sa operasyon, nakumpiska mahigit 20 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 136,000 kasama ang bypass money at iba't ibang drug paraphernalia. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Panabo City Police Station ng mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki nagnakaw ng motorsiklo sa Sual, Pangasinan, arestado. Mahigit sa 88,000 pisong halaga ng shabu, pasamsam. RH number 38, Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Nasa kustudiya ngayon ng Sual Police Station ng isang 40 anyos na binata na residente ng Barangay Poblasyon Sual matapos itong maaresto sa pagnanakaw ng motorsiklo. Sa ulat ni Sual ay si Chief of Police Vincent Esper Magsarili nagsumbong sa kanilang himpilan ng isang ginang hinggil sa pagnanakaw sa kanyang motorsiklo na nakunan ng kanilang CCTV. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis kasama ang biktima at natuntun ng suspek sa bayan ng Lingayen na agad itong inaresto. Ng body search, nasamsam sa pag-iingat nitong 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na may timbang na 13 gramo at may halagang 88,400 pesos at isang caliber 38 na baril na may 2 bala na walang lisensya. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Samantala, motorsiklo sumalpok sa kotse, rider daw ho, yung rider kritikal sa Bataan. Report mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Sugatan ng isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang Toyota Vios sa Barangay Torres, Dilupian, Bataan, alas 7:30 kagabi. Batay sa investigasyon at kuha ng CCTV sa lugar, ang motorsiklo na minamaneho ng 26 anyos na residente ng Pilar, Bataan ay patungong Florida Blanca, Pampanga. Habang ang Toyota Vios na minamaneho naman ng 49 anyos na empleyado ng bangko na taga Orani, Bataan na mula sa Florida Blanca, Pampanga ay patungo naman Dinalupihan. Pagsapit sa lugar ng insidente, lumiko pakaliw ang Vios at nasalpok ito ng paparating na motorsiklo sa linya nito. Dahil sa banggaan, nagtamo ng malubang pinsala ang rider at agad na isinugod sa JC Payumo Jr. Memorial Hospital bago inilipat sa Bataan General Hospital para sa karagdagang gamutan dahil sa matinding pinsalang tinamo nito. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga residente at dating miyembro ng NPA sa isang bayan sa Northern Samar, magkaisa kontra Kilusan. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nagtipon kahapon ang mga residente kasama ang mga dating miyembro ng New People's Army na nagbalik pamahalaan sa munisipalitan ng Lope de Vega, Northern Samar upang labanan ang impluwensya ng NPA. Never again, ito ang kanilang nagkakaisang pahayag. Sa ulat ng 43rd Infantry Battalion, tinatayan na sa 300 na mga residente ang lumahok kahapon. Ilan sa mga former rebels o mga tinatawag na conflict-affected individuals ay nagbahagi ng kanilang istorya sa panahon ng kanilang pagiging NPA tungo sa tinaak na pagbabago matapos ang kanilang pagbabalik pamahalaan. Sa nasabing pagtitipon na tinawag na Peace Rally, sinunog ng mga residente ang flag ng CPP, NPA, NDF, simbolo ng kanilang rejection sa army struggling.
Bilang suporta sa mga programa ng pamahalaan na layunin ang lasting peace, nagkaroon ng wall of commitment kasama ang mga stakeholders. Ang nasabing peace rally ay taon-taon na ginagawa sa araw ng pagdiriwang ng anibersaryo ng New People's Army. Kinikilala naman ang bayan ng Lope de Vega, Northern Samar na isa sa mga apektado ng insurgency matapos ito maging pugad ng NPA. Ngunit, diniklara na ito ngayon ay stable, peace and security condition municipality. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Metro Manila ngayon. Sa ating pong Metro Manila ngayon report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, gagawin ng 24/7 ang paglalatag ng asfalto sa EDSA Magallanes flyover ngayong Semana Santa. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang major rehabilitation sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa Department of Public Works and Highways, sisimulan ito ng April 1 ng alas 10 ng gabi hanggang April 5 ng alas 4 ng umaga. Dahil dito pansamantalang isasara sa mga motorista ang southbound lane ng naturang flyover habang mananatili namang bukas ang northbound lane. Pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa EDSA Service Road habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Sa iba pang balita, sa pool naman ng water interruption ng ilang bahagi ng Mauway, Addition Hills at Plainview sa Mandaluyong City. Dahil ito sa maintenance activity na gagawin ng Manila Water sa naturang barangay. Sisimulan ito mamayang alas 9 na ng gabi at inaasahang matatapos bukas ng alas 4 ng madaling araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Uy, ano na ngayon na, Holy Week na. Ngayon po ay Lunes Santo. Ayan. Yung mga magpapalipas ng Kwaresma sa mga lalawigan ba, ingat-ingat kayo. Abay, kung hindi naman, doon naman kaya. Abay, dito na lang sa Metro Manila, maraming mga simbahan po rito, lalo yung mga magbibisita iglesia ng Monday, Thursday. Ayan. Yung mga nanghihinayang sa pamasahe or sa taas ng crudo, sobrang hinayang. Huwag nyo nang pilitin. Marami pa naman pagkakataon. Bawat patak ngayon ng diesel sa gasolina ay ginto. Diyos mio. Kaya ingat po tayo palagi. Sana naman ay suspendin muna ng gobyerno ang excise tax. Makatulong man lang sa... Nasa mesa na raw ng presidente. Tagal na nasa mesa. Pinag-isipan pa. Ang tagal ng pinag-isipan. Ay, magandang tanghali, magandang hapon at maligayang pakikinig at panonood kay PNP Deputy Chief for Administration, ang number 2 man ng PNP, Lieutenant General Bernard Bernie Banak, sir. And of course, si PNP Chief Nartates, sir. Si AFP Chief General Browner, sir. Magandang hapon po, sir. Apo Els Bartolome, at dating PNP Chief Nick Bartolome. Kamusta na kayo dyan sa Herona, Tarlac? Rapido, hataw, balita. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Maraming salamat, Miss Elaine. Di po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. RH! Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic.